Ang topic natin ngayon, malaki ang bilbil sa babae at sa lalaki. Paano papaliitin? 11 tips para lumiit ang bilbil. Kung nagkakaedad, above 30, 40, 50, talagang mahina na metabolism, kulang ang galaw natin, kaya kahit yung dami ng pagkain natin pareho pa rin, mas tumataba tayo. So, tingnan muna natin bakit lumalaki ang bilbil natin. Dalawang bagay ito. Input, kung ano kinakain mo, 'di ba? Gaano karaming calories kinakain mo. At yung output, gaano karaming galaw, gaano karaming exercise. So pag mas marami yung kinakain mo, tapos kulang ang galaw mo, tataba ka. Pag konti lang kinakain mo, tapos puro ka exercise, mas papayat ka. Ano yung belly fat? Belly fat, ito yung taba dito sa may puson, di ba? Pag sa babae, saan lumalaki? Napupunta sa puson, napupunta sa hita, sa puwet, minsan yung thighs and hips, dyan napupunta, tsaka sa tiyan. So, pag mas mataba tayo, babae man o lalaki, mas mataas ang risk natin for type 2 diabetes, high blood pressure, at premature death. Mas maaga na mamatay. So, meron tayong 11 tips para pumayat. Number 1, kalaban natin sugar talaga. Alam mo saan ang sugar? Soft drinks. Kung gusto mo, tubig lang. Gusto mo tsaa, walang calories. Lemon water, calamansi water, halos walang calories din. Tubig, malamig, hindi malamig, okay lang yan. Hindi naman nakakataba. Ang nakakataba, soft drinks. Isang soft drinks, yung 12 ounce, mga 12 teaspoons of sugar. Tubig, kumuha ka ng 12 kutsaritang asukal. 12 kutsaritang asukal, try mo kainin. Hindi mo makain. Pero soft drinks, ganun karami ang laman. Iced tea, pareho din. Mga delata na juice, di ba? Yung mga delata na juice, ang dami ding sugar niyan. Kung gusto nyo yung mga fruit juice na maganda, kumain ka na lang ng mansanas. Kumain ka na lang ng peras, di ba? Mas okay pa doon. At least, ang sugar na ginawa ng Diyos, yung sugar kasama sa prutas, di ba? Saging, may sugar, pero may fiber. Maraming mga ibang vitamins pa doon. Sa apple, marami, may pectin, may fiber, tapos may sugar din konti. Isang 12 ounce na soft drinks, parang isang platong kanin na yun. Almost 3/4 cups of rice. Number 2, alcohol, alak. Alak nakakataba. Beer. Masarap ang beer. Kaya nga tinawag po beer belly. Alam mo ano ang beer belly? Beer belly, di ba sinabi? Kakainom ng beer, kita mo yung mga lalaki pag uminom ng beer, lumalaki ang tiyan. Pag alcoholic, lalaki na ang tiyan, liliit pa ang muscle. Ang heavy alcoholic, yan ang nangyayari. Nasisira ang atay, liver cirrhosis, lumalaki ang tiyan. Misa nga, hindi na taba yun ascites yun tubig sa tiyan, tapos lumiliit ang muscle, kaya lalo tumataba. Kahit yung mga red wine matamis din Oo. Kung gusto nyo nga yung benefit ng red wine, kumain na lang kayo ng ubas. Ang grapes may resveratrol. Sabi nila, pampabata itong resveratrol sa ubas. Number 3, trans fat ang kalaban natin. Trans fat, ito yung nilalagay sa processed foods. Pag pumunta tayo sa supermarket, yan ang gusto ko bilhin, di ba? Muffin, donut, croissant, pastry, di ba? Mga crackers, mga cakes, processed foods, di ba? Mga processed foods, maraming trans fat kahit mga crackers Yung sa trans fat, according sa pag-aaral, mas namamaga, mas may inflammation sa puso, kaya mas matataba yung mga tao ngayon. Number 4, kulang sa exercise. Sedentary lifestyle. Kulang sa galaw. So, mas magalaw, mas maganda. Kasi pinapawisan umaandar, may circulation. Kahit papano, di ba, pinapawisan ka yung dugo mo, dumadaloy, di ba? Ayaw mo huminto yung daloy ng dugo. Kaya, galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 5, kailangan din natin ng protina sa diet. Alam nyo ba, ang Pilipino, bakit puro kanin daw tayo? Yung kanin, nagkakos ng diabetes. Bakit tayo puro kanin? Mahal ang gulay, mahal ang baboy, mahal ang kaya puro kanin na lang, konting ulam. Kaya dahil doon, mataas ang diabetes. Yan, mataas ang sakit sa puso sa atin.
Kaya, pag mas maraming protina, bawas kanin, mas more meat, mas maganda, mas makakapayat ka rin. Oo. Hindi ko sinasabi na puro karne na lang, high protein diet, nasa sa inyo. Pero yung ideal pa rin talaga, kung ito yung plato natin, kalahati gulay, 1/4 may karne, 1/4 lang yung kanin. Number 6, nakakataba din pag menopause. Pag babae nagkakaedad ng may menopause, mas bumabagsak yung estrogen level. Pag bumagsak yung estrogen, yung taba mag-iipon na sa tiyan, sa hips, at sa puwet. Yan napupunta. Number 7, more stress. Pag mas stress kayo, mas tumataba kayo. Bakit? Pag mas stressful ang buhay, kita mo, alam mo, ang hirap mag-diet. Let's say, may trabaho ka, may work ka, may stress ka. Kasi ang hirap eh. Kailangan mo ikain eh. Yung pagod mo, yung stress mo, yung init ng ulo mo, kailangan mo ikain siya. Kasi pag stress tayo, tumataas yung cortisol level. Ibig sabihin ng cortisol level, yung utak natin naka-red alert. Meron din sa stress, emotional eating. O, mag-comment kayo. Emotional eating. Sino emotional eating? Pag malungkot, yan, kain ng ice cream. Pag masama loob, pag iniwan ng boyfriend, dadaanin ng mga sa pagkain, di ba? So, emotional eating. Iwas tayo dyan. Number 8, low fiber diet. Masama. Kailangan natin high fiber diet. Low fiber diet, puro lang laman, puro lang taba, puro lang karne, kulang sa gulay. High fiber diet, kailangan maraming gulay. High fiber, mga lettuce, repolyo, kangkong, ampalaya, lahat yan. Lahat ng gulay, high fiber. Ibig sabihin, ang high fiber, ang laki ng bulk ng gulay, di ba? Ng salad. Pero, konti lang calories nun. Ibig sabihin, mapupuno ang tiyan mo. Pag napuno ang tiyan mo ng gulay, busog ka na. Pero pag naggulay ka, malaki na siya, bulk forming, at mabubusog ka pa. Sa prutas, apple, maganda. Pang diet yan. Apple, konting banana, pwede rin naman may Japanese banana diet. Banana lang o apple lang, mas mabubusog ka dyan. Ang medyo lang nakakataba na prutas, yung mangga, nakakataba. Ubas, nakakataba. Raisins, yan yung mga very sweet. O strawberry, pwede rin. Kung may pera kayo, Baguio strawberry. Wag lang lagyan ng maraming sugar, nakakabusog din yun, di ba? Maasim-asim lang. Number 9, pagbubuntis. Sabihin nyo, tunay o hindi, pag nagbuntis, doon tumataba. Mahirap magpapayat. May kasabihan, bawat baby nyo plus 10 pounds. So kung dati 100 pounds lang kayo, payat, nagkaroon kayo ng 2 anak, tingnan nyo yung timbang nyo, 120 pounds na. Usually, minsan tumataas ng 10 pounds. Pero hindi naman kailangan yon. So, pag tama lang dapat yung pagtaas ng timbang habang nagbubuntis, monitor kayo ng OB nyo. Kasi pag sobrang bilis yung pagtaba mo, hindi porke buntis, pwede kumain lahat. May limit din. Baka magka-diabetes kayo habang nagbubuntis. Pwede mag-diabetes, gestational diabetes. Diba? So, pag nagbubuntis, tamang weight gain lang. Baka mapunta sa nanay lahat yung taba, hindi naman napunta sa baby. Pag lumabas na lang yung baby, tsaka pakainin si baby. Diba? So, pregnancy, yan. Kailangan afterwards may exercise. Number 10, namamana. Merong katabaan na belly fat na mamana sa magulang. Kaya nga may kasabihan let's say, o kayo sa mga lalaki, let's say nangliligaw kayo, tingnan nyo itsura nung mommy ng girlfriend nyo. Kung ano itsura ng mommy, yan ang most likely magiging itsura ng girlfriend mo or asawa mo after 30 years. So, pag yung mommy niya mataba, possible na tumaba rin siya. Or kayo rin naman, mga lalaki, diba? Pag yung daddy ay mataba, pwede rin naman mamana. Hindi naman lagi, pero madalas. Ang katabaan minsan nasa pamilya. Number 11, last, kulang sa tulog. Pag kulang sa tulog, mas nakakataba. Yung mga puyat, night shift, yan din ang ginagawa ng katawan. Stress ka man o kulang ka sa tulog, gagawin ng katawan, let's say alas 12 na, may trabaho ka pa, kailangan siya kumain. Yung mga night shift, di ba, puyat sila, kailangan nila idaan sa kain para makabawi. Para makabawi do sa
Kaya nga, kung mas mahaba ang tulog mo, kung mas mahaba yung oras ng tulog, mas hindi ka kakain, di ba? Mas relax ka pa. Mas kaya mo mag-diet kung hindi ka stress, mahaba tulog mo, wala ka masyado iniisip, doon kaya mo i-diet at i-exercise. Pero kung sobrang trabaho mo, sobra kang stress, puyat ka pa, misa walang choice, kailangan kumain. Okay? So sana nakatulong tong tips natin para mabawasan ang belly fat. Tapos syempre, mga exercises, pipilitin natin yung mga crunch na exercise, yung mga walking, brisk walking, yung mga, lahat pa, yung mga dancing, kung ano pa yung mga aerobic exercise nyo, okay din to. Warning ko lang sa may edad, 40, 50 and above, wag masyadong biglaan. Bigyan ng time para magpahinga. Okay? Minsan kasi, pag nagkakaedad, konting exercise for the day, next day, pahinga na. Next day, ulit na naman. Hindi katulad ng bata, pwede araw-araw. So, dahan-dahan lang. Huwag din gigil. Unti-unti, sanayin yung katawan. Pag malakas yung katawan, exercise. Kung hindi, konting diet. Okay?